So next project naman tayo. Ito yung grills ng rooftop, katabi ng wall na waterproofing natin. Medyo matagal na kasi itong bahay, almost more or less 15 years old na siya. So kailangan na ng mga maintenance. Dapat nga medyo mas maaga pa dito yung pagme-maintain ng bahay natin. Pag medyo nagkakaedad na. So, yung mga gagamitin pa rin natin, yung Acritex na primer pa din, yung solvent base. White pa rin ito. Tsaka yung isa kong ipang tatap coat ay quick drying enamel naman na medium gray yata yung code nun. Ganun pa din yung process natin, halo-halo. Tsaka tatry ko dito tong ang tawag dito, foam roller, kasi since bakal naman siya, ina-assume ko na mas magandang gamitin tong foam roller kasi hindi siya masyadong makalat pag ginagamit. Pero tingnan pa rin natin. So dito nagpa-first coating na tayo. Ito palang grills na to. Niliha ko na rin ng konti at binugahan ko ng pressure washer. Yung nabili natin online din, yung Surefly. Tsaka itong mga gamit ko dito, yung foam brush, tsaka yung cotton brush. Yung mga ginagamit natin sa mga DIY. Mga nabili ko rin yan sa online, sa Lazada. Yung pintura naman ay mas mahal siya sa online. Kaya binili ko yung mga pintura sa Wilcon. So yun na nga, sumablay na tong foam roller natin. Kasi solvent nga tong primer natin. Ayun, nag-expand siya at kumawala na siya dun sa mechanism niya. Kaya papalitan ko to ng cotton na lang na roller brush. Binilisan ko tong footage natin na to kasi isa sa mga napakatagal pinturahan itong mga grills na to. Lalo na to tubular, ano siya, four sides siya yung pipinturahan mo. So mitikuloso at paikot-ikot ka. Kumpara sa foam na brush, mas maganda gamitin tong cotton kasi mas mabilis siya mag-cover. Tsaka sa mga singit-singit sa mga kantuhan, mas madali siyang gamitin kumpara sa foam kasi masyadong malambot yung foam. Kaya dito na rin ako nag-stick sa cotton na roller brush. So, tiyagain nyo na lang yung footage, panoorin kung gusto nyo. Medyo mahaba kasi talaga at matagal gawin. At medyo sinasabayan pa ako dito ng ambon-ambon. Tsaka pag nawala naman yung ambon, sobrang init naman. Pero tiyaga-tiyaga lang. So, yan na yung ating first coating ng primer. May mga naligtas pang hindi nalagyan pero okay na yan. Tapos may isang poste dito na puno ng tubig. Hindi ko alam kung bakit pero siya lang yon. Kaya kailangan ko rin tong ayusin. So, binutasan ko lang siya sa baba para maalis yung tubig niya sa loob para madrain. Kasi pag hindi, malamang kakalawangin at mabubulok yung poste na yan. So, binutas ko na lang.
Ang sunod kong ginawa ay may mga butas kasi to. Kaya nilagyan ko ng sealant para hindi pasukin ng tubig. Medyo sinasabayan na naman kasi tayo ng ambon dito kaya pinupunasan ko muna. Pero lahat, kung hindi ako nagkakamali ay nalagyan ko naman dyan yung mga malalaking butas, yung posibleng pasukin ng tubig. Kailangan natin gawin yan. Nakikita naman siya pag na-applyan na natin ng white na primer. So, eto na yung ilalagay nating top coat, yung quick drying enamel. Boysen pa din tong kinuha ko. Medium gray pero parang dark gray yung dating nito. At yung ginawa ko pala sa primer ay isang coating lang kasi okay pa naman yung pinturang naiwan doon. Hindi nga lang yun, wala nga lang yung primer pero dikit na dikit pa naman siya. So, one coat lang ako sa primer pero itong top coat ko yung enamel, two coats naman yung gagawin ko. At dahil matigas ang ulo ko, subok ulit sa foam na roller. Maganda sana siya ihagod kasi hindi nga makalat. Tsaka medyo madami-dami yung nabili ko nito sa Lazada. Pero mura lang naman, parang 10 pesos o 8 pesos ang isa. Kumpara dito sa hardware dito sa amin, parang 45 pesos. So sa online na lang ako bumibili ng maramihan. Pero dito pa lang sa unang pag-a-apply ko, nakikita ko na sumusurrender na nga siya. Parang yung sa una natin dun sa primer. Lumambot din yung foam tsaka nag-expand. Kaya ayun, natanggal na rin yung foam niya kaya pinalitan ko na rin ng cotton na roller. So tiyagain nyo na lang ulit yung footage pero binilisan ko na to ng sobrang bilis para hindi nakakaumay. Ang tawag dito, yung naririnig yung ingay na bigla na lang lumalabas. Eroplano yun kasi malapit ako dito sa daanan ng mga eroplano. Medyo masakit sa tenga pero pagpasensyahan nyo na lang. Hindi na pala ako gumamit dito ng mga thinner. Ayoko kasi ng ganun. Siguro pag i-spray gagamit ako ng ganun. Pero pag ganitong roller brush lang, okay naman siya. Hindi naman siya ganun kalagkit. Pero malagkit. Pero mas okay sa akin na walang thinner. Kaso, mas matagal lang siyang matuyo. Pero okay na sa akin yun. Siguradong kakapit naman yung pintura pag natuyo yan. Paalala lang kung magdi-DIY din kayo ng ganito. Sundin lang natin yung instruction ng timba. Kung ilan oras o gaano katagal yung curing time, yung drying time para hindi sumabla yung pintura natin. Yung sa akin naman parati ko siyang pinapalipas ng overnight para sigurado ako. So ayan na yung ating enamel na gray. Naka 2 coats na ako dyan, hindi ko na pinakita kasi nakakaumay. So on to the next project na tayo.